Mukhang hindi naging ayon sa plano ang digmaan ni Donald Trump laban sa Iran at posibleng kumalat ito sa buong gitnang silangan. Plano ng Estados Unidos na magpadala ng ikatlong aircraft carrier group sa baybayin ng Iran, pinangungunahan ng nuclear carrier na George Bush na nasa baybayin pa ngayon ng Amerika. Kasabay nito, inihahanda ng United Kingdom ang kanilang aircraft carrier na Prince of Wales para ipadala sa gitnang silangan. Sa parehong oras, hayagang nagbanta ngayon si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na magpapakawala ng napakalakas na atake laban sa Iran. At sa mga pribadong usapan ay nagpakita siya ng seryosong interes na maglagay ng mga tropang Amerikano sa teritoryo ng Iran. Pero ano nga ba ang hindi naging tama? O baka plano talaga ng Washington na mapasali sa isang matagal at madugong digmaan? Ako si Alexei Petchy. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo, mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito para matulungan ang YouTube algorithm na i-rekomenda ang episode na ito sa mas maraming manonood. Pakiusap, mag-subscribe sa Telegram channel kong Petchy News. Link nasa video description. Doon kami agad na popost ng balita. Kaya plano ng Estados Unidos ng Amerika na simulan na yung gabi, Marso 7 ang pinakamalaking pambobomba laban sa Iran para sirain ang mga institusyon at pabrikang konektado sa mga missile. At pati na rin ang pag-atake sa mga institusyon at opisyal sa Tehran na dati ay hindi naging target ng Estados Unidos at Israel. Ngayong araw, nagbigay ng pahayag si Donald Trump na kinumpirma rin ni US Treasury Secretary Scott Bessent na kasalukuyang nagsisikap patatagin ang pandigdigang pamilihan ng langis. Si Bessent, inuulit ang sinabi ni Trump ay nagsabing natatalo ang mga Iranian sa labang militar kung saan sila natatalo. Makatuwiran, hindi ba? Uulitin ko para mas maintindihan natin ang ideya. Talo ang mga Iranian sa mga labang militar kung saan sila natatalo. Ayon kay Bessent, kasalukuyang nakikipaglaban ng Iran sa dalawang larangan. Ayon sa pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estados Unidos na si Dan Kane, talihim ng depensa Pete Hegseth at Pangulong Donald Trump, sinabi ng pinuno ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na magsisimula ngayong gabi ang pinakamalaking pambobomba sa Iran ng Washington. Narito ang pahayag. Ngayong gabi, magsasagawa tayo ng pinakamalaking pambobombang kampanya na magdudulot ng malaking pinsala at pagpapahina sa mga pasilidad at pabrika ng missile ng Iran. Kapani-paniwala ang mga naunang aksyong militar at kampanya ng Estados Unidos laban sa Iran. Sa oras ng pagre-record at paglalatala ng episode na ito, hindi pa nagsisimula ang malakihang pambobomba ng Estados Unidos, pero tiyak na naghahanda na sila para rito. Plano ng Estados Unidos na magpadala ng ikatlong aircraft carrier group sa baybayin ng Iran, pinamunggunahan ng nuclear aircraft carrier George Bush na kasalukuyang nasa baybayin ng Amerika. Katapos lang ng nuclear aircraft carrier na George Bush sa kanyang paghahanda malapit sa Cape Hatteras sa baybayin ng North Carolina at ngayon ay naghihintay ng utos para maglayag. Ayon sa ng plano, ang aircraft carrier group ay dadaan sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea at mag-deploy sa lugar kung saan dati naroon ang aircraft carrier na Gerald Ford. Ang Gerald Ford ay tumawid sa Suez Canal noong 5 ng Marso at ngayon ay nasa Red Sea. Gusto ko ring banggitin na ang 12-12 ng fighter jets sa aircraft carrier at mga missile destroyer ng escort nito ay maaaring gamitin para atakihin ang mga potensyal na target sa Yemen. Siyempre, kung may senyales ng pag-atake ng Yemeni Houthi sa Israel o internasyonal na paglalayag sa dagat. Bukod dito, sa operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran, may isa pang aircraft carrier strike group na pinangungunahan ng Abraham Lincoln. Paalala, ang aircraft carrier na George Bush ay isang Amerikanong nuclear carrier ng klase Nimitz. Ito ang ika-10 at huling barko ng klaseng ito. Ang barko ay ipinangalan kay George Bush Sr., ang ika-41 na presidente ng Estados Unidos. Inilunsad ito noong 2006 at opisyal na isinama sa hukbong dagat noong 2009. Ang tripulante ng barko ay binubuo ng 3,200 katao at may dagdag pang 2,480 mula sa pangkat ng mga eroplano. Ang aircraft carrier ay kayang magdala ng hanggang 90 eroplano at helikopter. Bukod pa rito, may mga ulat na inihahanda ng United Kingdom ang kanilang aircraft carrier na HMS Prince of Wales
para sa posibleng deployment sa gitnang silangan. At higit pa rito, pinapaikli ng Britanya ang panahon ng paghahanda para sa pagpapadala ng barko sa kalahati hanggang 5 araw na lang. Ang mas mabilis na kahandaan ay ibig sabihin agad makakakilos ang dambuhalang barkong ito kung magpa siya tungkol sa mobilisasyon. Iniulat ding binalaan ang mga tripulante tungkol sa posibleng deployment kaugnay ng operasyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Kasabay nito, nilinaw ng Sky News na hindi ito nangangahulugan na. Ang barkong pandigma na may dalang mga F-35 na fighter jet at nangangailangan ng kasamang maraming iba pang barko at isang submarino ay ipapadala upang palakasin ang depensa ng Britanya sa Persian Gulf at sa paligid ng Cyprus. Ngunit, ibig sabihin nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon si punong Ministro Keir Starmer na mabilis itong ilipat kung ito ay ituturing na kinakailangan. Bukod pa rito si Donald Trump na nagsabing masama ang asal ng Iran kaya palalawakin ng operasyon ay nagpahayag ng seryosong interes sa pribadong usapan tungkol sa paglalagay ng mga tropang Amerikano sa teritoryo ng Iran. Iyan ang iniulat na yon ng NBC News. Ayon sa mga nakausap ng istasyon ng telebisyon, tinalakay ni Trump sa kanyang mga tagapayo at Republican representatives sa labas ng White House ang ideya ng pagpapadala ng tropang panlupa sa Iran. Inaasahan ni Trump na pagkatapos ng bigmaan sa Iran, makokontrol ng mga Amerikano ang uranium at magtutulungan na magkabilang panig sa pagmimina ng lanis, gaya ng sa Venezuela matapos mapatalsik si Nicolas Maduro. Sa mga pribadong pag-uusap, sinasabi na hindi pinag-uusapan ang isang malakihang paglusob ng mga tropang panlupa sa Iran. Ang ideya ni Trump ay maglagay ng maliit na bilang ng mga tropang Amerikano sa bansa na gagamitin para sa mga tiyak na estratehikong layunin. Sabi ng mga kausap, wala pang utos ang Pangulo na magpadala ng tropa. Sinabi ng tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt na nananatili kay Trump ang karapatan sa anumang aksyon. Paalala, sa isang panayam sa New York Post na yung linggo, hindi inalis ni Pangulong Trump ang posibilidad ng operasyong panlupa sa Iran. Sinabi noon ni Trump na di tulad ng ibang presidente, hindi siya natatakot magpadala ng sundalo. Ngunit malamang ay hindi naman kailangan ng ganitong panghihimasok. Binigyan diin ng mga eksperto na posibleng magpadala ng tropang Amerikano sa Iran kung mapatalsik ang rehimen ng mga ayatollah. Maaaring gamitin ang mga tropang ito upang tumulong sa pagbuo ng relasyon sa pagitan ng Washington at Tehran na katulad ng mga naitatag sa Venezuela. O kaya para tiyakin ang kontrol sa uranium reserves ng Iran na pinaniniwala ang nakatago sa ilalim ng lupa sa ilang nuclear facility. Ngunit maraming eksperto ang nagsasabing ang operasyong militar ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran ay maaring humantong sa matagalang digmaan sa rehiyon kahit mapaslang si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kasalukuyan, nahaharap ang White House sa presyur sa ekonomiya at walang malinaw na estratehiya para tapusin ang kampanyang militar. Ayon sa kanila, di gaya ng mabilisang operasyon noon ni Pangulong Trump, ang kampanya laban sa Iran ay nagpapakita ng senyales na matagalang tunggalian na nagbabanta sa pandaigdigang katatagan. At ngayon, isa sa pinakamalalaking problema ay ang halos paghinto ng paggalaw ng mga tanker sa kipot ng Hormuz kung saan dumadaan ang ikalimang bahagi ng langis sa buong mundo. Nagdulot na ito ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa Amerika na isang critical na salik para sa mga botanteng Amerikano at tandaan may midterm election si Trump sa Kongreso ngayong Nobyembre. Sa kabila ng pahayag ng White House sa pagkatalo ng rehimeng Iranian, binibigang diin ng mga military analyst ang kakulangan sa estratehikong plano. Ano na ang susunod? Sa ngayon, mula sa pananaw na politikal, estratehiko at diplomatiko, mukhang hindi talaga napag-isipang mabuti hanggang dulo ang lahat. Kaya ngayon, ang bigmaan ay lalong nagmumukhang magulo at si Trump ay maaring magdeklara ng pansamantalang tagumpay pero hindi tatapusin ang digmaan o kaya naman ay mahahatak ang Estados Unidos sa panibagong digmaan sa gitnang silangan na maaring mas malaki pa kaysa sa digmaan sa Iraq. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang notification bell at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription.
sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos ako magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, mag-ingat kayo, paalam sa lahat.